Sir, kahapon ibinida ng prosecution yung kahon-kahon na mga may label na confidential funds. Kahapon hindi po ito nabuksan lahat. Iilan pa lang. Sa tingin po ninyo, sir, doon sa mga natitirang hindi pa po nabubuksan ng mga kahon, merong pasabog or merong aabangan yung ating taong bayan doon, attorney? Tingin ko wala. Kasi kahit buksan nila yon, yung identities ng informant ay nandoon pa rin sa alias or sa uh, nom de guerre or AKA. Hindi pa rin lalabas yung true identity ng informant. Pagka-counterinsurgency. Sa ano naman, sa tax, at the rate things are going, habang binubuksan yung dokumento, nakakagulat. Hindi unexplained wealth yung kay VP Sara. Unexplained poverty. Isipin nyo, naging mayor siya, naging VP siya, naging secretary ng education siya. Tapos yan lang ang laman ng kanyang bank account. Tapos nagkaroon pa ng error, may na nagsabi billion, yung pala tumala ng decimal point, million lang pala. So unexplained poverty ang kalalabasan yan, hindi unexplained wealth. Mm-mm. Sir, pwede pa explain sa ating mga kababayan kasi itong hindi pumayag doon sa part na yon, hindi pumayag yung depensa ni Vice President Duterte na isama sa stipulation ng ilang acknowledgement receipts na may koneksyon sa controversial na confidential funds, attorney, ng opisina ng Pangalawang Pangulo. Siguro para madali, yung word na stipulation, kung itatagalog natin, umaamin ka ba? Yun. Medyo yung word na stipulation, Old English na yan eh. Siyempre, bakit ka aamin? hindi naman ang pinag-ano yan, you'll stipulate, may nakasulat naman ng dokumento. Ang nire-request ng prosecution ay hindi stipulation. Ang nire-request ng prosecution ay different interpretation of the same document. Nag-iibang interpretation nila ng opensa sa kadepensa. Sinusubukan ng prosecution na ilusot na umamin ang defense. Hindi naman dapat umamin sa interpretation. Aamin ka lang sa document mismo as is where is without interpretation. Pero ang pinapaamin na ng prosecution ay yung interpretation and not the document itself. Mm-hmm. Sa isa din sa natalakay kahapon doon sa mga records, yung butal na 125 million pesos na confidential funds na hindi daw na i-record ng Office of the Vice President. Yun ang sinabi ni Attorney Roderick Wamil. Kasi nga, yung 125 million pesos, yun daw yung hindi nila naisulat kung saan napunta at anong date nila ginamit, attorney. So normal lang po ba ito? Kasi considering na confidential funds yung tinatalakay natin dito? Normal lang po yun, considering na year 2022 lang naging Vice President si Sara. At saka yung kung magre-report ka ng confidential funds, lumalagpas ng mahabang panahon bago mo ilalabas yung mga details dahil delikado. Halimbawa, meron silang confidential fund noong 2023, tapos the year 2024 until 2025 and siguro until 3 years until 2026, delikado ang buhay ng informant. So yung sinasabing hindi ni-report, hindi pa ni-report. Hindi yung ang gusto niya kasi ng witness, early reporting. Early reporting na delikado sa buhay ng informant. Ang ginawa ng Office of the Vice President or yung DepEd, tina-timing nila ang reporting of the details. Yung kabuuan lang ang i-report nila dahil delikado sa buhay ng informant. Pwede pang i-report yan siguro next year or 2 years from now or siguro kung president na si Sara after 2028, pwede nang i-report yung details. Siguro, by that time, safe na ang buhay ng informant. Siguro naitago na sa abroad, safe na at hindi na in danger of assassination. At least na banggit, at least malinaw, attorney. At before itong impeachment trial kay VP dito sa Senado, bidang-bida doon sa Quadcom, doon sa Congress, itong si Mary Grace Piatos. Pero dito nga sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay VP, 70,000 pesos lang pala ang natanggap nitong si Mary Grace Piatos. Pero kung ibida ng mga congressman ay talagang parang ang laki-laki na ng pondo ng taong bayan ang napunta nitong o nakuha nitong nakuha ni Mary Grace Piatos, sir. Sa sobrang liit, ang dapat tanong doon, bakit ganyan kaliit lang? Dapat dagdagan yan. Dapat tanongin kay VP Sara, bakit yan lang ang ginastos mo dyan? Lakihan mo. Parang masyadong maliit yan. So, ang magtataka tayo, kung totoo yun, edi napakahusay pala ni VP Sara. Kaya niyang mag-accomplish ng napakarami sa napakaliit na funding.
So kabaliktaran ang epekto, no? After nung trial kahapon sa 11th day, sa press con ni attorney ng defense, sinabi ni Attorney Poa na nakikita nila na parang maganda yung naging resulta kasi nakikita ng taong bayan yung takbo o kung ano yung nangyayari sa pondo ng Office of the Vice President. Masasabi po ba ninyo, attorney, na tama lang yung sinabi ng depensa na at least nakita ng taong bayan kung paano nga ginasta ng Office of the Vice President yung kanilang pondo? Maganda. Tama ang sinabi ng depensa dahil mas lalong gumanda ang imahen ng Vice President sa paggamit ng pondo. At saka mabait si Atty. Poa, hindi niya sinabi na nagkalat ang prosecution. Sinabi niya na siguro in due time, siguro hindi pa tapos ang presentation ng prosecution. Nagkalat talaga kasi maganda ang presentation ng depensa ng overall arguments ng depensa. At aabangan na lang natin ang cross-examination ng depensa. Siguro mas exciting pa yon. Ano na lang po yung mensahe niyo sa ating mga kababayan po, lalo na yung pag-assess po, pagtanggap, pag-treatment nila dito sa kanilang mga naririnig during trials po, attorney, paano nila tanggapin ito at himayin? Una-una, buksan nila ang isip nila, no? Kasi maraming spin, maraming fake news na sinasabi na pag binuksan mo ito at halimbawa yung mga dokumento tungkol sa yung confidential fund, ang naririnig nila ng mga karamihan na lumalabas sa mainstream media except SMNI and Net25 siguro, ang lumalabas doon may meron ng dagdag na interpretation, may dagdag na spin. So maging careful tayo dahil halimbawa pinapalabas na may tinatago itong si VP. Habang binubuksan mo mas lalo pang gumaganda ang imahen. At the ratings are going, mas lalong gaganda ang reputasyon ng Vice President, Office of the Vice President and DepEd under VP Sara dahil ang napaka-frugal nila, napakatipid nila sa paggamit ng pondo. Hindi sila lustay. Hindi Sara lustay, kundi napakahusay nila, napakakonti. Dagdagan dapat ng pondo. Bakit yun lang? Ang pondo sa anti-insurgency, lumalabas na kulang ang Kongreso, na kulang. Bakit yun lang ang binigay na funding for anti-insurgency under the management of VP Sara before, no? Attorney, dagang salamat. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Dagang salamat para sa Diyos, para sa bayan. Maraming salamat si Attorney Melchor Magdamo, legal consultant po ng United People's Initiative. Atin pong nakasama po mga kapartner. Any moment po ay mag-uumpisa na itong day 12 ng impeachment trial po kay Vice President Sara Duterte. Nakikita na natin sa ating mga screens na andyan na po yung magkabilang panig, yung depensa at prosekusyon. Yung prosekusyon, bit-bit nila kanina ang mga boxes. May nakalagay pa na confidential funds, and at the same time inaantay na lang natin dahil ganap na pong 10:00 ng umaga at eto na, nandyan na po ang mga senator judges. Puntahan natin ang mga kaganapan dyan sa Senado. Hindi ka ba nag-check mga message?